Isang mapagpalang araw po ng Friday, February 5, 2021. Shout out po sa Chin family, especially kay Brother Robert and Sister Rizalyn Chin. Maraming salamat po sa inyong pagiging totoong kaibigan. Salamat po sa inyong suporta sa Ministry of the Lord Jesus Christ. Alam po ba ninyo kung ano ang toxic Filipino culture? Ito po, dapat lagi kang nanlilibre kasi ang dami mong pera. 'Di ba? Ma'am Rose Ann, mayroong mga ganon na toxic Filipino culture na dapat lagi kang nanlilibre kasi ang dami mong pera. Nako, napakahirap po yan. So, ang mga toxic na dapat iwasan sa buhay, alam nyo kung ano ito? Yung mga chismusang kapitbahay. Iwasan po nyo yan. Ano pa? Yung mga bashers mo sa social media na hindi pa ka-artista, may tagasunod ka na. Ano pa? Yung mga taong laging nagsasabi sa inyo na tumaba ka na? Ay nako, nakakaano yan, nakakairita yung palagi kang sabi na tumaba ka na. Ano pa? Mga plastic dyan sa tabi-tabi at yung ex mong nagbabalik sa inyo. Yan ang mga toxic na dapat iwasan sa buhay. Proverbs 27:9, oil and perfume make the heart glad, and sweetness of a friend comes from his earnest counsel. In the book of Job 42 verse 10, when Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes, giving him twice as much as before. Patuloy po tayo sa ating series sa linggong ito, baka next week ganun pa rin. You've got a friend. Part 5 na po tayo, ang ating topic, beware of toxic friendships. Okay? Now, do you have friendships that bring you more stress than joy? Meron ka bang mga kaibigan na instead ang dulot sa inyo ay kasiyahan, ang dulot sa inyo ay kabigatan at stress? Hindi po kaya nag-iisa. Alam nyo, ang malungkot na katotohanan is that we are all at least partly surrounded by toxic friendships. Alam nyo, ang friendship ay dapat is between sa dalawang magkakabarkada. Kailangan merong balance ang friendship. Ano po ito? Upang ito ay magiging healthy. Hindi na ang need lang ng isa yung naibigay. Tapos yung need ng isa ay napabayaan or overlooked. Hindi po yan balance. So ang friendship ay nangyayari sa ating mga buhay at meron itong impact sa ating mga careers. May impact ito sa ating pamilya, sa ating family, sa ating children, even sa ating health at kahit na sa ating retirement. Kapag ikaw ay dual citizen na, katulad ni Tita Elizabeth Chin, siya po ay dual citizen. Siya po ay Filipino citizen at senior citizen. So kapag ikaw po ay senior citizen na, kailangan ka rin ng friend. So friendships are important everywhere and they have positive things to contribute to all areas of your life. At ito po ay napag-usapan na natin sa part 1, part 2, part 3, at part 4 ng video ito. So ngunit ito rin po ay nangangahulugan that they can also be toxic in any of these areas as well. So ang mga toxic friendship is unsupportive, they are very draining, they are very unrewarding, at saka po unsatisfying and kadalasan unequal. So ang kaibigan dapat ay ang naglalabas ng the best version ng inyong pagkatao. Pero kabaligtaran ito. So pues, hindi siya tunay na kaibigan at dapat siyang i-cherish. Dapat hindi na siya i-cherish at hindi na siya pagkakaingatan. So lahat ng tao ay nangangailangan ng supportive friends or barkada. Pero paano kung ang mga taong nakapaligid sa inyo ay isa palang toxic na kaibigan? Napakahirap na magkaroon ng toxic na friendship dahil ang pagkakaibigan ay magkakaroon ng negatibong epekto sa inyong kaligayahan at even sa inyong mental health hanggang sa maintindihan natin na hindi rin healthy ang inyong friendship dahil sa pagkadismaya ng trato niya at kawalan ng respeto nito sa inyo, madidismaya ka rin, di ba? Kaya feeling bad ka na rin kahit pa sa inyong sarili. So marami po mga signs ng toxic friendship or friend. Ito po ang una, limited lang po tayo. A toxic friend makes you feel small inside. Kapag ang kaibigan mo na ito kasama mo, ay nako, ang feeling mo parang wala kang kwenta. Para ang liit-liit mo.
Ang tingin sa sarili mo napakaliit, ginagawa kang katatawanan sa harap ng madlang people. Kung minsan ikaw pa ang ginagamit niya na joke, ginagawa kang katatawanan to entertain other people. Sabihin siya, ito po yung kaibigan ko, oh. Siya po ay parang Barbie. Nung napangiti ka, sa totoo lang parang barbecue. Parang ganon. Ito po yung kaibigan ko, oh. Ang kanyang pagmumukha ay parang angel. Tapos nung napangiti ka, nako, parang fallen angel, mga ganon. So, wala siyang pakialam kung anong nasa isip mo, wala siyang pakialam kung ano ang nararamdaman po ninyo. Diba? At dahil sila po ay toxic friend, ay nako, palagi kang pinuput down, tapos isusumbong sa inyo, ikukwento sa inyo kung ano ang sinasabi na negatibo ng ibang tao sa inyo. Kaya lalo ka na lang tuloy nagiging feeling miserable at nagiging insecure. So you don't live feeling encouraged and inspired kapag itong toxic friend ang kasama mo. Diba? So does time with this friend make you feel depressed? Mayroon ka ba ganun na na-depress ka, nagiging pessimistic ka, nagiging defensive ka, at ang liit ang tingin mo sa inyong sarili, ang feeling mo ginamit ka lang at wala kang kwenta? Do you often feel like you are treated like a child when you are around these toxic friends? Tandaan po natin, ang healthy friendship should encourage and build us up. Another thing, a toxic friend uses you. Kapag kailangan kanila, magiging mabait sila sa inyo. Very nice at very polite sa inyo. Ang totoo pala, minamanipula ka lang nila. Ngunit ano ang mangyari kapag nakuha na nila ang kanilang gusto? Nakuha na nila ang copy ng inyong homework, ang pirang inutang gustong uutangin sa inyo? Di ba may mga taong ganon, pag uutang sa iyo, halos kaluluwa nila, Sister Rizalyn Chin, ay ibibenta sa inyo, di ba? Nabiktima ka na ba ng tao na ang bait-bait pag umutang, tapos pagkatapos niyang kinuha yung inutang niya, hindi mo na siya makikita? Kaya aawit ka na lang ng awit na ganito. Hiram sa'yo'y utang sa akin, pagsingilin hirap dakpin, ang ganda ng mga sasabihin, para siya'y pautangin, singilin sa iilang araw, sabi niya sunod buwan, pinahiram ko ng aking utang na may tubo kada buwan. Parang ganun ang mangyari sa inyo, no? Magiging pag nahiram niya na ang gusto niya hiram, nako, magiging iba ang ihip ng hangin, hindi na magti-text sa inyo, hindi na magme-message, they don't call, they stop caring about you, at baka nga ikaw pa ang kanilang mamasamain, no? So, ang isang toxic friend, lalapit lang sa inyo kapag may kailangan or sa tingin nila, meron kang maitutulong sa kanila at may pakinabang ka. So, sana sa araw po na ito, mga kaibigan, mga kapatid, iiwasan po natin ang mga klase ng kaibigan o tao na toxic. Halimbawa, ang tawag ko dyan ay sociopath. Ano itong sociopath? Nakatutuwa, nakakaakit, pero ginagamit ka lang. Walang empathy, walang malasakit, manhid. Ang pangalawa, itong narcissist. Mabait dahil may kailangan, gagalitin ka kapag may hindi nagugustuhan sa ginawa mo. Ano pa? Itong bulkan. Alam mo kung itong bulkan, ano itong mga klaseng toxic na tao? Tahimik, pero maraming kinikimkim at anytime sasabog. Ano pa? Itong parang mga nawawalang bata. Ayaw akuin ang sarili, asa sa pamilya, at asa sa kaibigan. Ano pa? Itong mga toxic na people na reklamador, sinisisi ang lahat sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Ano pa? Itong mapagpanggap. Ginagawa kang tuntungan para sumikat, para yumaman, at maging makapangyarihan. At ano pa? Itong mga taong mangahas. Ano ito? Mga rebelde, mapusok, at hindi sumusunod sa patakaran. At ano pa? Itong mapangarap. Magaganda ang idea, magaganda ang plano, pero hanggang salita lang. Ano pa? Itong madrama. Hindi na uubusan ng problema. So, sana po, tandaan natin na ang isa sa sign ng mga toxic na kaibigan ay kulang sa pansin. Dahil ang kaibigan mo ay mas gusto siyang laging center of attention. Madaling mapansin ang kanyang pagiging mabait. Minsan ay gumagawa ito ng drama na parang makuha lang ang pansin ng iba. Kahit pa negative na paraan, basta ang goal niya na siya
lang ang bida. So, ang isang toxic friend ay aagawin ang inyong special event tulad ng birthday party, aagawin ang inyong celebration at kapati na ang inyong promotion. So, ang focus ng moment ay para sa inyo dapat pero nabaling ang attention sa kanya. So, ang toxic na tao ay insecure na nahihirapang hindi sa kanya ang sentro ng usapan. So, pwede pa naman kausapin ang kaibigan, pero kung talagang hindi na kayo magkasundo, siguro ito ang advice ko, panahon na para maghiwalay na ng landas. So, sana po, tandaan natin sa araw na ito that friendship is truly one of the greatest gifts in life. Sa ating mga friends, we find trusted companions who know us and love us for who we are, no matter what. Kaya sana alam natin kung ano ang mga toxic friends. Everything is about them. Ibig sabihin, ang toxic friend is selfish. Puro na lang me, ako, I, me, mine, myself. Sana po, tandaan natin na mayroon tayong mga iwasan na mga bagay. Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, Lord, in the name of Jesus, thank you for allowing us to hear you from the Bible. Lord, I declare blessings upon those who are watching this video right now. Thank you that you allowed the work of the Holy Spirit, that your words will be heard through this social media. Lord, bless everyone who are faithful to you. Some people are listening to this message. I don't know them personally, but I know that you know them. Bless their hearts. And if they have suffering, let them survive from that suffering, Father God. In the name of Jesus, Amen. Maraming salamat po. God bless you.